Bibi, nandito pa rin ako at nananatili pa rin tayo para sa ating Bibi Time para pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng mahirap at mayaman. Hay nako, panis yang yaman mo kapag naranasan mo yung mas mayaman na pagmamahal ni Biboy Bibo. At ngayon naman, it's our time para kumausap ng isang tao na may masasabi tungkol sa pinag-uusapan natin ngayong gabi para sa ating BB Time. Kaya i-welcome na natin siya. Hello, ate! Hello po, magandang gabi. Hi! Ate, pwede ba naming malaman yung iyong pangalan, edad, at kung ikaw ay taga saan? Hello? Ay, sorry po, narinig niyo po ako? Oo, yan. Narinig ka namin. Pwede ba naming malaman yung pangalan mo, edad, at kung ikaw ay taga saan? Ayan, sige po. Ako po si Jassy and I am 22 years old at nakatira po ngayon sa Bacoor, Cavite. Ganda ng boses, no? Napaka-charming ng boses ni Ate Jassy. Ate Jassy, meron ka bang jowa? Ala po, single po. Wala. So alam ko naman na kanina ka pa nakikinig, no? And for sure, alam mo na yung tungkol sa pag-uusapan natin ngayon. So Ate Jassy, si Kuya Joshua naman, hala daw. Hala, walang jowa. Kanina lang parang Kuya Joshua, ha? Ikaw ba? Kaya pala medyo excited ka sa topic natin ngayong gabi. Sige, mamaya ituloy niyo yung usapan pagkatapos namin mag-usap. Oo, si Kuya Joshua. Ate Jassy, syempre narinig mo na yung topic natin kanina. Masasabi mo ba na ikaw ay nakaka-relate sa pag-ibig ng isang sobrang yaman at isang katamtaman lang? Yes po, relate na relate. Huy! Ito ba ay current or dati? Dati, hindi nagwagi. Hindi nagwagi. So ito, feeling mo ba yung naging cause nung interruption or yung naging barricade para magkatuluyan kayo is yung social status in life? Siguro isa din po yun sa mga dahilan. At siguro kung paano din siya lumaki kasi. Tapos kung paano ako lumaki, hindi kami nag-match doon. Kung paano namin i-view yung life at yung future. Kumbaga yung lifestyle nyo ay sobrang magkaiba, ganon. Yes, kasi gangster ako. TJ Weaver, gano'n. Gano'n ang ganap ng ate mo. Tapos siya, di ba? Oo, parang classy. yes, yung babasa natin sa Wattpad, mga gano'n. Syempre tayo yung parang makikipagsapukan tayo, di ba? Tapos siya parang, siya yung, wag mong patulan, let's be calm, gano'n. So ano ba, gano'n na ba katagal to? Was this from 2 years ago or last year lang? Fresh pa ba? This month? Last year, mga March, ayun. So, nagkikwento na po ba ako? Sige, kwento mo yan. Kwento mo Ayan, yan eh. so ano siya, ka-schoolmate ko siya, nag-met kami sa dating app. Ayun, so out of boredom. Tapos, engineering din siya, ako din. Tapos, yung typical na konyo, akala ko kasi, yung ganito lang, bagtagulan, na mag-meet up, tapos doon ko lang nalaman na, hala, ano pala to, mas bongga pala to sa akin, gano'n. So, syempre, as a girl, syempre, feeling ko, uy, jackpot to, come on, di ba? Hoy, nakabingwit! Oo! Hindi ko na kailangan mag-aral. May papamana na yung mga in-laws namin. Yun, di ba? Bigyan niyo ako 1 milyon, hihiwalayin ko yan. Uy, ganon ang atake. Huwag 1 milyon, ang baba naman. Gawin mong 5 million, hati tayo. Yes, yun. So, nakakatuwa nung una kasi tayo taong jeep lang naman. Tapos siya, taong car, ganon. Naka BMW, So, ganyan, di ba? Uy! Tapos tayo taxi lang, tumatawad pa. Nagagalit pa pag masyadong mataas yung ba't hindi sinunod yung metro, ganyan. Yes, nakikipag-away pa sa angkas, ganun ang atake. Ayun. So, masaya na ba nung una kasi I get to try different things na sa mundo niya lang nakikita, na experience. Which is bago sa'yo, di ba? Yes. Tapos, minsan may mga aya siya na hindi mo alam kung ano susutin mo, yung kung ano yung i-act mo. Yung alam mo yun, Jejemon kang pinalaki pero di mo alam kung paano mag-act right, di ba? Ayun.
So, yung pinaka-plot twist talaga nung, situationship namin was ano, ako kasi I'm working while, um, 'yan going to school tapos siya 'yan, focus lang sa school. So ako I had to, hustle hard, so parang nagkakaroon ng fault sa time, hindi kami nagme-meet sa oras namin Mm. kasi yung time ko na free ay kailangan ko na itrabaho, which is sa kanya hindi niya gaano maintindihan na I had to do it kasi nga kailangan kong i-build din yung career ko, Correct. gano'n. So, ako kasi yung parang hindi ako employee type na ano, na work yung ginagawa ko. So, I had to ano, mag-double job, mag-double work, yon. Tapos lagi namin siyang away na okay lang, parang gusto niyang sabihin na kaya ko naman ano, sustentuhan ka, kaya kong bilhin yung gusto mo, mag-provide sa family mo, gano'n. Siyempre ako as ano, an independent girl, huy! Uy! 'Di ba? Katulad nga ng sabi Hindi ka mo, 'di ba, independent, uy. Boy, na Women empowerment, ika nga, 'di ba? yes, yes, 'di ba parang, iba na yung mga women ngayon, nagsa-stand na talaga, binigyan na tayo ng chance, yun. So, kailangan, mag-stand na din tayo alone by our name. So, yun yung gusto kong mangyari. Hindi lang naman focus ko yung pagrerelasyon, kundi gusto ko rin yung mabigay yung buhay na deserve ng family ko along din sa Correct. akin. So, matagal siyang naging ano namin, problema. Kahit okay kami, laging mabi-bring up 'yun kapag oras na yung usapan. 'Yun na Correct. Kasi yun parang talaga sa'kin yung isa sa mga kailangan niyang maintindihan, 'di ba? Na hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nag-aaral para sa sarili mo lang. Kasi kung yun lang iisipin mo, sige, sasama na lang ako sa'yo, magpakasarap na lang tayo. But then, you have to know and realize na meron akong pamilya na kailangan ding alagaan, 'di ba? Meron akong obligasyon sa pamilya ko, sa mga magulang ko na kailangan kong ibalik sa kanila kung ano yung mga nabigay nila sa akin bilang pasasalamat lang din, 'di ba? Hindi naman para sa utang na loob or what. Kasi nakaka-guilty lang din isipin, 'di ba, na ikaw nagpapakasarap ka sa piling ng jowa mong mayaman habang yung magulang mo or mga kapatid mo, 'di ba, hindi sobrang gara yung na-experience or nararanasan, 'di ba? So you wanted to make your own ways para kahit papaano makasabay doon sa buhay ng partner mo and of course para din maiangat yung status ng pamilya mo, 'di ba? yes, very true po, Sabi ni Kuya ayun. So Joshua, siya na daw bahala sa buhay ka na daw sa kanya. Kuya Joshua ayaw nga niya, gusto niya magtatrabaho din siya. Oo, as an oo, independent yeah, woman nga siya. mm. Siguro ano, DJB, but kung if only he can support 'no, yung maintindihan 'no, Mm. susuportahan ka sa mga lakad mo, sa mga gala mo, gano'n. Siguro magwo-work kami, eh, gano'n. Parang win-win situation, win-win na yun, na natural na mayaman siya, gano'n. Mm. Tapos, win-win siguro para sa kanya na, andun ako sa kanya, naka-support sa kanya doing, the girlfriend duties, mga gano'n. Pero, Mm. hindi talaga siya nag-work ng gano'ng way. Ayun, Oh, di gano'ng babay paraan. talaga, 'di ba? Alam mo nasanay naman tayo sa ganito 'di ba? Cliche man pakinggan, pero usually sa society natin ganito talaga 'yung nangyayari, which is sometimes yung babae siya yung talagang sucks lang in life and then yung lalaki siya na yung parang "Oh, ako na bahala sa'yo, ako nabubuhay sa'yo, kaya ka namin ni mom and dad," gano'n. 'Di ba? Ikaw ba, Ate Jassy, hypothetically, kunyari ikaw naman yung may kaya sa buhay, yung mayaman as in. Tapos yung partner na mamahalin mo, siya naman yung sucks lang in life, 'di ba? Pero pinipigilan ka ng magulang mo sa relasyon ninyo. O anong gagawin mo pag ganun? Pinipigilan dahil sa kanyang social status ba, DJB Mm. boy? Okay. Ako kasi ano ako, very unconditional yung love ko sa tingin ko. Aw, So, oo. So, feeling ko, paglalaban ko talaga siya. Gano'n, napaka-fighting spirit talaga, gano'n. correct. Kasi hindi naman yung family mo, yung parents mo yung makakasama mo habang buhay. Correct. Hindi naman sila yung, Papakasalan mo, kasama mo, yeah, papakasalan mo, 'di ba? kasama mo tumanda, ayan. So, ano naman, naniniwala ako may oras ang bawat isa na kung hindi man siya ngayon,
ganun ka taas yung economical status niya. Then Mm. if he's hindi ko naman din siya magiging jowa kung hindi siya hardworking, 'di ba? Correct. Yun. So, may time din na mangyayari din yun sa kanya. So, yun Mm. siguro yung kailangan kong ilaban sa family ko. Oo, Yun. kaya ito ayan yung magandang mindset. Panawagan po para sa mga mayayaman at para sa aming mga sakto lang sa buhay. Kung sakali man na makakapagjowa po kami ng mayaman, syempre ayaw naman namin, 'di ba? Naaasa lang kami sa inyo. Ayaw naman namin na sunod-sunuran lang kami sa inyo na ito yung mga gagawin niyo para sa amin. Of course, we want to make our own means para magawa namin yung mga gusto naming gawin. Nang walang guilt feeling, nang walang pangamba na baka isumbat to sa akin ng pamilya niya, baka isumbat niya to sa akin pag nag-away kami, pag naghiwalay kami, 'di ba? Why not help us grow too? Kagaya ng status mo ngayon. 'Di ba? Why not magtulungan tayong dalawa para makapag-achieve din tayo ng social status in life na parehas tayong nag-establish. 'Di ba? Yun yung magandang mindset. Hindi yung ay, wag ka na magtrabaho, wag ka na mag-aral, sagot na kita. Paano pag iniwan mo ko? Di nga. 'Di ba? Paano pag tinapon mo yung maleta ko o kaya yung sako ng gamit ko sa kalsada? O 'di ba? May papahatid mo ba ako sa driver ninyo palabas ng subdivision? 'Di ba? Hindi naman. 'Di ba yung mga ganong aspeto? So, yun yung mga kailangan nating intindihin at maunawaan sa side naman namin. Sa side naming mga hindi pang malakasan yung social status, 'di ba? O so Ate Jassy, ikaw ba? Meron ka bang mga mensahe para sa mga nanliliit sa sarili nila, yung mga pinipigilan yung sarili nilang magmahal kasi alam nila na hindi nila kaya makipag-date, makipag-bonding sa tao kasi alam nilang malayo yung kakayanan, yung kayamanan, ganyan. Mhm. Actually no DJ, 'di ba parang kaya mo nga ginagawa 'yan, kaya you work hard for yourself para matugunan mo or at some point maging balance yung pagtingin niyo. So, sa tingin ko yung ma-advice ko sa mga taong gustong ma-achieve din yung gano'n ay pag-igihan mo na gawing better yung sarili mo. Correct. Hindi ka man better sa economically, gano'n, hindi ka man better sa iyong social status, at least better kang tao, better ka sa iyong career, nag-excel ka, better ka na healed ka, no? Wala kang issue sa katawan, secured ka sa sarili mo. Kasi yun yung parang napakagandang tingnan na hindi siya ganun masyadong nakikita sa iba't ibang tao. Yun yung totoong kayamanan. Yung kapag secured ka, yung healed ka, yung comfortable ka at confident ka sa sarili mo. Yun yung sa tingin ko na yun yung panlaban nating mga mahihirap, mga Correct. pinagsakdalan ng lupa, di ba? Yun yung ating pang fighting spirit. So, keep getting better, keep alagaan mo yung sarili mo hanggang sa ma-achieve mo yung goals mo. Kasi kapag pinabayaan mo yung sarili mo, parang din yan sa market, 'di ba? Parang paano pupunta yung right people sa'yo if hindi mo din inaalagaan yung sarili mo, if hindi ka quality. Ayun. So, yung kung ano yung in control natin, ay gawin nating best yung sarili natin para ma-meet din natin yung best para sa atin. Correct. Hindi man ako sobrang yayamanin, gabi-gabi kaya naman kitang paligayahin. Oh, 'di ba? Sabi ni Kuya Joshua, basta suportahan ko siya sa gusto niya. Oh, at si Kuya Joshua palibasa mayaman kasi 'to eh. Oo, kaya niya nga bilhin yung Yes the Best. Ate Jassy, meron ka bang gustong batiin na bago ka tuluyang magpaalam sa ere? Ayan, yes. Binabati ko po yung friend ko nakikinig, si Joshua din ang pangalan. At si Kuya Shannon and Kuya Von. Ayan. Thank you po sa pakikinig and sa mga listeners. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, Jassy. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye. Ayan, tama yung mga sinabi ni Ate Jassy, no, na keep on striving lang. Laban lang. Kung feeling mo naliliit ka ngayon, palakihin mo yung sarili mo sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong ways. 'Di ba? Kasi hindi pa naman huli yung lahat eh. Kung hindi mo siya ka-level ngayon, why not be his inspiration or maging inspirasyon mo siya rather para maging better ka rin as a person. I mean, hindi ka naman pangit na person. I mean, it doesn't make you worse kung hindi ka kasing yaman niya, 'di ba? Tao ka pa rin, may worth ka pa rin. At saka, enough basis ba talaga yung social status kapag nagmamahal ka?
Napepresyuhan ba talaga yung pag-ibig? Nabibili ba talaga yun? Kasi kung oo man yung sagot, pagmamahal mo bang matatawag yun? Di ba hindi? Tawag doon extraordinary service. Di ba? Kasi sino ba naman yung magbebenta ng pagmamahal? Oh, sinong bibili ng pagmamahal? Saan yan? Iaalok yung pagmamahal ko all in. May kasama ng 24 hours na lambing. Diba? At kung ikaw, baby, ay napipilitan lang magmahal sa ngalan ng yaman, hindi ka patas na lumalaban. Ako nga nag-aalok na ng libreng love life, wala pa rin nag-a-avail. Tapos yung sayo may bayad, ha? Ano to? Diba? Sige nga, aminin na natin na may ilan talagang ganyan. Yung pag-ibig nila nababayaran, nabibili, kailangan may kapalit na salapi, kapalit na kaperahan. Pero ano naman, di ba? Seriously, ano naman? Oo, mali siya, pero pera mo ba yung ginagamit? Hindi naman, di ba? I'm not saying na tama yun at okay lang yung ganun. It is never right. Maling-mali po yun. Yung magmahal ka sa ngalan lang ng kaperahan. Magmahal ka dahil lang mayaman yung tao. Maling-mali yun. It's never right. Pero wala naman tayong magagawa eh. Kaya nga may tinatawag na prenup, di ba? Because it really exists. Which is unfortunately nadadama yung mga nagmamahal lang naman ng totoo. Na mahirap man siya sa paningin ng iba pero hindi nila nakikita na sobrang yaman niya sa pagmamahal na kaya niyang ibigay. Kaya kung nasa ganyan kang sitwasyon ngayon, panindigan mo lang yan, baby. Again, walang masama dyan. Hindi dyan natitimbang, hindi dyan nasusukat yung pagmamahal na kaya mong ibigay. Kung feeling mo, kaya niya mag-ulam ng pork chop tapos ikaw ang kaya mo lang ketchup, laban lang. Diba at least marunong kang mag-adjust. At kapag dumating sa point na inalok ka ng biyanan mo, 5 milyon, layuan mo yung anak ko. O anong gagawin mo? Kunin mo yung pera, syempre, magtanan kayo ng anak niya. Charot. Well anyways, BB, 3 oras na BB tayo mga ating pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabitin ka pa dyan. Pero pwede pa rin naman nating ituloy ang kwentuhan, harutan at lambingan sa aking social media platforms. Sa Facebook, Instagram at TikTok. I-search at i-follow niya lamang po DJ B-Boy, Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O. Yung nakatabi mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating BB Time. Muli, ako ang BB mo sa radyo, DJ B-Boy, Bibo. Pwede mong makatabi hanggang bukas, Sabado, alas 2 hanggang alas 6 ng gabi. Extended na po ang ating bonding. Meron po tayong on-air program tomorrow. Abangan nyo po yan hanggang sa linggo. Dito lang yan, syempre, sa stasyong huntahan ng mga Young and Fresh, ang 101.1. Yes, the best. Good night, BB. Mwah, mwah.